So ngayon po umaga, mga kapatid, tayo po ay mapalad sapagkat ang paksa po natin pag-uusapan, katulad nga po ng nasabi kanina ni Brother Miguel, ay patungkol nga po sa Holy Spirit. Amen. So isa po ito sa pinakamahirap talagang topic, mga kapatid, kasi once na tayo po ay magkamali, mali pong lahat ang paniniwalaan ng ating pong mga kapatid. So kinakailangan talaga humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. So ngayon pong umaga, pag-usapan po natin, move by the Spirit. Kinilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So ang tao po ay nabubuhay. Amen? At dahil tayo buhay, tayo po ay kumikilos. Amen. So, mga kapatid, let us consider the fact that the Word of God has inspired by the Holy Spirit. So alam po natin na ang salita po ng Diyos ay naisulat sa pamamagitan po ng inspirasyon ng banal na Espiritu. Pakibasa po, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano pong sabi doon? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa ibang gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Amen. So, sabi po dyan, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Panginoong Yesus, muli po, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapalinis, Panginoon, hinihiling ang iyong kalooban sa amin nga po, o para sa amin sa umagang ito. Panginoon, kung paano mo po kinilos ang mga tao upang maisulat ang banal na kasulatan. Sa umagang ito, Panginoon, wala po kaming ibang pinakahiling at pinakananais kundi ang pagkilos mo sa amin pong kalagitnaan. Lord, move us. Kilusin mo po kami, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay lubusan nga po naming mapag-unawa. Kasangkapan mo lamang, Panginoon, ang iyong alipin, ang kanyang mga labi, ang kanyang isip, Panginoon, upang ang iyong salita, ang katotohanan, ay tunay nga pong aming pong matutunan. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. Amen and Amen. So, mga kapatid, nabasa po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang buong kasulatan ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos. Amen? So sa ibang salin, ito ay hiningahan ng Diyos. So pag may hiningan ng Diyos, alam naman po natin na nandoon po sa kanyang hininga ang buhay na mapapakinabangan po natin sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsalangsang, at sa pagtuturo sa katuwiran. Amen. Kaya nga po, bagaman ang buong kasulatan, the whole Bible or Scripture from New and Old Testament, o from Old Testament to New Testament, ay ito po ay isinulat ng mga tao, subalit sila po ay carried alone. Sila po ay ginabayan, pinatnubayan, at hiningahan ng banal na Espiritu. Pakibasa po, 2 Peter chapter 1 verse 21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang dula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos nangagtugdukan ng Espiritu. Amen. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So, yung mga taong yun, mga kapatid, ay nagsalita. Subalit, sa kanilang pagsasalita, hindi po sila ang may kagustuhan. Ang sabi po dito, they were moved. Sila po'y kinilos ng Holy Spirit upang salitain po nila ang salita ng Diyos na ibinigay sa kanila. At kung ang banal na Espiritu was the overseer of the writings of the Word of God, then it stands to reason that the Bible was masterfully done. Ibig sabihin, kung ang Diyos ang nagpakilo sa mga tao, sa mga propeta at sa mga apostol upang maisulat ang banal na kasulatan, ang ibig sabihin lamang
ang kabuuan ng Biblia ay ginawa ng makapangyarihan at perpektong Diyos. Amen. At kung gawa ito ng master, ibig sabihin, ito po ay buong linis at walang kamalian na isulat. Amen. So ako po'y naniniwala from my own conviction na ang salita po ng Diyos ay wala pong mali. Wala pong contradiction. Walang, ibig sabihin, wala pong pagsasalungatan sa mga talata. Nagmumukha lamang silang magkaiba sapagkat hindi natin lubusang naiintindihan. Amen. Kaya nga po, dahil ang katotohanan mga kapatid, for excellence is the hallmark of the Spirit. So wala pong ibang tanda ang banal na Espiritu, kundi ang kahusayan talaga. Napakahusay ng Holy Spirit. Amen. Bakit mahusay? Kasi siya po ay Diyos. Amen. Siya po ang Espiritu ng Diyos. Kaya napakahusay ng Espiritu. The Spirit of God wasted not a single word when speaking to those who would write the Old and New Testament. So wala pong sinayang ang ating Panginoong Diyos na salita nung kanyang ipinasulat sa mga taong kinasihan ng Holy Spirit ang Old and New Testament. Every detail was carefully considered. So lahat po ng detalye sa ating Biblia ay talagang pinag-isipan yan ng Diyos. Amen? At ipinasulat sa mga tao. Amen. Kaya nga po, kung papaano ang salita po ng Diyos ay naisulat ng buong ingat, dapat sa atin din pong mga magbabasa nito, dapat buong ingat din po natin basahin ang salita ng Diyos. Amen? Hindi po tayo nagbabasa lang para makapagbasa, kundi nagbabasa tayo para lubusan, maunawaan at maintindihan kung ano ang intensyon ng Diyos, kung bakit ipinasulat niya ang kanyang mga salita. Amen? Sabi ko nga kanina, di ba, wala pong sinayang na salita ang Diyos. Lahat yon mapapakinabangan natin. Pero bakit sa buhay po natin, para bagang walang effect? Walang effect ang salita ng Diyos. Diba? Kasi minsan siguro binasa lang natin para lang sabihin, nagbasa. Pero hindi inintindi ang binabasa. Mga kapatid, bawat salita ay may nakatagong kahulugan. Amen. Kaya nga kung titingnan po natin ang grammar na ginamit, yung end na sinabi, halimbawa, the God and Jesus Christ, para bagang sa iba, parang magkaiba. Pero ang katotohanan, alam naman po natin na ang Old Testament na isulat sa lingwaheng Hebreo, samantalang ang New Testament ay naisulat sa Grego na salita. So kinakailangan po talaga intindihin po natin ang mga ginagamit na salita para lubusan po natin maunawaan. Kaya nga po, kung papaano kumilos ang Espiritu ng Diyos sa mga tagapagsulat, sila po'y binigyan ng kapangyarihan, in-empower sila, binigyan po sila ng inspirasyon. Diba, pag ang tao po ay inspirado, iba po ang sigla meron siya. Amen? Amen. Masigla talaga siya na sumusulat. So dapat tayo rin po masigla kung bumasa ng salita ng Diyos. Dahil inspired din po tayo na magbasa. Amen. So, kinakailangan maranasan po natin yung tinatawag na empowerment, na kung saan ang Espiritu ay nagdadirect sa atin. Siya po yung nangunguna. Tayo po'y ginagabayan niya sa ating pong mga ginagawa, sa ating mga sinasabi, at kung ano ang nararamdaman ng ating mga puso. Make sure na ito po ay naka-align doon sa kalooban ng Diyos. The moving of the Spirit in the world. Sinasabi nga po sa John 16 verse 8, ano po sabi? Pagdating
So kapag dumating daw ang banal na Espiritu, He will convict the world of sin. Kanyang uusitin ang buong mundo sa kasalanan nito. Amen. Kaya nga po, nung tayo po ay na-born again, nasa atin na po ang Holy Spirit. Dahil ang nabubuhay na po sa atin ay si Kristo na, hindi na po tayo. Dahil kung nauunawaan po natin ang itinuro ng ating kapatid sa ating kanina, di ba? Nung tayo po ay naipanganak na muli, sabi doon, ang dating pagkatao natin lumipas na at ang lahat ay pawang naging bago na. So meron na po tayong bagong pagkatao at sa bagong pagkataong ito, mga kapatid, hindi na po tayo ang nabubuhay, kundi ang Espiritu na ng Diyos ang nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Kaya nga po biglang nagkambyo, nagkaroon ng pagbabago ang ating pong pananaw sa buhay. Amen? So gusto ko pong bigyan ng diin yung pananaw. Paano ba natin tinitingnan ang mga bagay sa kapaligiran? Paano ba natin tinitingnan ang katotohanan patungkol sa Diyos? Paano ba natin tinitingnan ang ating mga kapatid ayon sa salita ng Diyos? So magkakaroon po talaga ng radikal na pagbabago sa ating pong pananaw sapagkat bibigyan tayo ng Diyos ng kaunawaan patungkol sa mga bagay na ito. Amen? So meron po talagang pagbabago. At naparito nga po ang Espiritu hindi po upang i-convict ang mga anak ng Diyos, kundi upang tayo po hindi po siya naparito upang i-condemn tayo. Kung sinabing condemnation, tayo po ay hinatulan. Hindi siya naparito upang hatulan ang mga anak ng Diyos, kundi tayo po ay i-convict sa ating mga pagkakasala. Para dumating po tayo sa punto na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ngayon sa tanong kanina, ano bang nauuna? Kaligtasan o pagsisisi? Para sa inyo mga kapatid, ano pang nauuna dapat? Magsisimula. Pagsisisi. Okay. So alam niyo po ba mga kapatid, hindi po kailanman tayo magsisisi kung hindi natin nalalaman na tayo ay makasalanan. Tama ba? Hindi mo pagsisisihan nyo kasi alam mo naman tama ang ginagawa mo eh. Di ba? Sa pananaw ng tao, tama ang ginagawa mo. Sa pananaw mo, tama ang ginagawa ko. Di ba? Pero, ang tanong, tama ba yan sa paningin ng Diyos? Kaya nga mga kapatid, bago po tayo makapagsisi, kinakailangan muna natin na maligtas. At sa kaligtasan natin, Diyos po ang nagbibigay sa pamamagitan ng kanyang biyaya at awa sa atin. So wala po tayong iniambag man lamang ni kaunti. Hindi tayo nagdesisyon para sa ating kaligtasan. It is God's decision na iligtas niya tayo. Ngayon, mga kapatid, may tanong, meron ba tayong, may reklamo ba tayo kung bakit siya iniligtas ako hindi? Wala. Kasi, sino ba ang pwedeng manumbat sa Diyos na bakit mo yung ginawa? Bakit sa akin hindi mo ginawa? Diba? At sinong tao ang nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako? Kung sinasabi nga po sa buong kasulatan, walang naghanap sa Diyos, wala kahit isa. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. At sabi doon sa Genesis chapter 6 verse 5, anong sabi? Pakibasa nga po. Genesis chapter 6 verse 5. Wala po ito sa aking notes. Naisip ko lang. Genesis chapter 6 verse 5. Anong sabi? At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. So, ang mga haka ng puso ng tao sa sanlibutan ay pawang kasamaan parati. So, evil continually, ang sabi nga sa Ingles mga kapatid, yan po yung laman ng puso ng mundo. Evil continually. So,
Bakit tayo mag-i-expect na yung mga evil magsisisi sa kanilang kasalanan? Di ba? Dahil alam naman natin ang sinasabi sa Roma sa 6:23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So yung mga tao yung patay spiritually. So hindi sila nakakaramdam ng anumang conviction sa salita ng Diyos. Kaya paano sila magsisisi? Paano sila maghahanap ng tagapagligtas kung hindi nila alam? Di ba? Kaya nga mga kapatid, naparito ang Panginoon to convict sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, to convict and not mere condemnation. Oo, i-condemn niya, pero i-convict niya muna ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. But a recognition that people need a Savior. So, naparito ang Espiritu upang malaman ng tao at aminin ng tao na siya'y nangangailangan ng Savior, ng tagapagligtas. Amen. Ngayon, paano mo ngayon aaminin na kinakailangan mo ng Savior kung alam mo sa sarili mo, ligtas ka dahil mabuti yung ginagawa mo? Amen? Di ba? Isip mo mabuti ka eh. Pero anong sabi ng Bible? Walang mabuti. Wala kang isa. Isa lang ang mabuti. Ang Diyos. Amen? Amen. Kaya nga, mali po yung sasabi, napakabuting tao yan. Wala pong tao mabuti. Mga kapatid. There is none good. Diyos lang. Dahil sabi ng Panginoon, bakit pa ako tinawag na mabuting guro? Hindi mo ba alam, may isa lang ang mabuti? Ang Diyos. So isa lang ang mabuti, Diyos lang. So tayo po lahat, dati, mga masasama. Kaya naman tayo yung mga makasalanan. Dahil sa kasamaan natin, nakagagawa tayo ng kasalanan. Yun po yun. Dahil ang kasalanan po, biblically, hindi po namamana. Imposibleng mamana. Imposibleng mamana mo, kasalanan ng tatay mo. Hindi mo naman ginawa yun eh. Di ba? Pero yung bunga ng kasalanan ng tatay mo, na nung inilabas ka, masama ka na. Yun ang minamana natin. Nung kasamaan. Diba? Kasi unfair yun eh. Hindi mo namang ginawa eh. Tapos bigla kong sabihin ng Diyos, nagkasala ka ng pagnanakaw. Lord, hindi ako nagnakaw. Ang tatay ko totoo magnanakaw, pero ako hindi. Oh. Kaya na imposible na mamanahin mo yung kasalanan. Ang minana mo, yung resulta ng pagnanakaw ng tatay mo. Kasi pinakain ka niya na galing sa masama. Kaya naging masama ka na. Tama ba ako? Kaya kahit natuturo po natin, kung ang ginagawa naman natin mali, baliwa natin. Diba? Nagpipray nga tayo, pero sabihin natin, halimbawa, kasi ako po, prangkan yung ng tao. Halimbawa, nagtitinda ka ng droga. Kasi wala namang ibang pinakamabilis talagang kumita, kundi droga. Tapos yung, siyempre malaki ang kita mo, yun yung ibinubuhay mo sa pamilya mo. Sa palagay mo yung pamilya mo, magiging matino. Expected mo na, kumain sila ng galing sa kasamaan, magiging masama sila. No matter what, kahit anong pagtuturo mo doon, dapat mo munang turuan ang sarili mo, then magturo ka sa iba. Dahil tinuruan mo na ang sarili mo. Kaya imposible yun eh. Kaya nga, ang tao lumalala ang kasamaan kasi sa kasamaan sila nabubuhay. Okay. So, in the church, the Spirit empowers believers, prompting worship and distributing gifts to foster unity, boldness, and transformation. So, kinakailangan po talaga ang banal na Espiritu upang bawat isa po sa atin ay ma-empower, mabigyan ng lakas, yan, ng loob, upang tayo po ay makapagsamba, makapagtaas ng kamay, at upang tayo po ay tumanggap ng mga kaloob na galing sa Diyos para mapagtibay ang ating pong pagkakaisa. Amen. To foster our unity. Dahil kung wala po ang Holy Spirit, wala pong unity sa loob ng church. Amen.
Walang unity, mga kapatid, dahil walang Espiritu. Ramdam mo naman yun eh. May Espiritu ba? Kung meron kang itinataging tao, ayaw ko dyan, dito ako. O, ibig sabihin, wala kang Espiritu. Dahil kung may Espiritu ka, bakit mo pinag-aalinlanganan ang Espiritu ng kapatid mo na meron din siya? Alam mo ba, hindi naman Espiritu ni Satan, meron yan eh. Kung kapatid mo yan, Espiritu ni Kristo meron yan. Amen. Pero bakit ayaw mo sa kanya? Something is bad sa'yo. May masama sa puso mo, mga kapatid. So ano sabi doon? Kailangan repentance. Kailangan mo magsisi, mga kapatid. Kasi alam mo na eh. Sabi nga po doon sa Acts 1:8, anong sabi? Pakibasa po. Acts 1:8. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. And you shall receive power. At tatanggapin ninyo ang kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang Espiritu Santo. Di ba? So alam ko lahat kayo may kapangyarihan. Kapangyarihan para maintindihan ang salita ng Diyos. Kapangyarihan upang kayo makapagpuri sa Diyos. Kapangyarihan upang kayo makarating sa lugar na ito kahit na wala kayong pamasahe. Amen? Kahit na napakainit, kahit na mababa ang potassium ko, pupunta ako sa ating Panginoon. Doon ako hihingi ng kalakasan. Amen? Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ano ba naman yon? Kung kaya nang ibigay ng Diyos ang pinakamahirap na ibigay sa tao, ano ba yung pinakamahirap? Yung kaligtasan mo, yung pa kayang pangangailangan ko ang hindi niya kayang ibigay. Amen? Diba? You need strength. Bibigyan ka ng strength ng ating Panginoon. Pakibasa po, Acts 2:1-4. Nagkakatihon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit at natulad ng bugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So, dyan mo lang muna, steady mo lang yan. Ang sabi po dito ganito, noong araw ng Pentecostes, nagkakatipon silang lahat. Yung mga mananampalataya, nagkakatipon sila. At sila ay nagkakaisa. Suddenly, bigla na lamang, may dumating na tunog, ugong mula sa langit. At nakita nila, o napakinggan nila parang ugong ng malakas na hangin. At sila ay napuspos, o napuno ang buong silid na kanilang pinagtitipunan kung saan po sila nandoon. At nag-appear sa kanila ang tila divided tongue. Amen. Mga dilang apoy. At ang bawat isa sa kanila, pinatungan nito. Amen. At sila'y nagpasimula magsalita ng mga wika. Yan po yun. Speaking in tongues. Pero, gusto ko lamang pong linawin. Bigyan ng linaw. Ang tongues na tinutukoy po dito ay hindi po gibberish tongue. Hindi yung la 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 sis bomba. Sabi nga ni Pastor Ugalde, isip, ano ba? Isip kaya may forsale. Gulat na gulat. Ano yung pastor? Tongues ba yun? Niluloko lang sila ni pastor. Binibiro lang sila ni pastor. Sabi ni pastor, ice cream for savior. Easy creamy for sale. Ulit-ulitin mo yun. Paniniwala ka, speaking in tongues na siya. Mga kapatid, ang speaking in tongues na tinutukoy po dito, salitang nauunawaan ng mga taga-ibang lugar. Halimbawa, dito sa Cavite, Tagalog. Amen? At ako'y Tagalog, siyempre. Although Bicolano, pero nagtatagalog. Pero kung magsalita ako ng Ilocano fluently, hindi ako yun. Tapos meron palang Ilocano na hindi marunong managalog. Nagulat siya. Oh, at si Pastor, nasalita ng Ilocano, hindi mo nag-aral yan ah. Pero may itinuturo sa kanila ang Diyos. Halimbawa, may bisita ng Chinese, hindi marunong mag-English.
bigla ka nagsalita ng Chinese, pero naintindihan ng Chinese yun. Kasi salitang incheck talaga. Naiintindihan. Kaya kung babasahin po natin further itong Acts chapter 2, yung wika doon, naiintindihan. Amen. So, yan po yung kapangyarihan ng Espiritu sa iglesia ng ating Panginoon. Then, pag-usapan natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa bawat isang individual. Sa atin mismo. Sa Ezekiel chapter 36, verses 26 to 27, ito po ang sinasabi. Sige po sa Tagalog. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Amen. So, I will give you a new heart. So, bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso. At sa puso na itong bago, ilalagay ng Diyos ang bagong diwa, bagong espiritu, o bagong buhay sa puso natin. Kasi, kung bakit ibinigay ang puso para mabuhay ang tao, then, binuhay ng Diyos yung puso mo. So, may bago ka ng buhay. At kung may bago na tayong buhay, magpapasimula ka sa bagong pamumuhay. Amen? Kaya nga po, bago ka lang nilalang eh. So, ibig sabihin, bago ng pamumuhay, meron tayo. Amen. So, pakibasa na rin po, Roma 8:11. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, siya ang muling bumuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Amen. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, kung ang Espiritu niya na nagbangon kay Jesucristo mula sa mga patay ay nananahan sa inyo. Sino bang tinutukoy dito? The Spirit of Him. Kasi parang pag binasa mo, parang dalawang Espiritu. Dahil binuhay si Kristo eh. Di ba? Kanino bang Espiritu ang bumuhay kay Kristo? Tanong. Di ba Espiritu niya rin mismo? Kasi ang sabi ng Panginoon, ibain ninyo ang templong ito. Hindi naman sinabi ni Jesus na sa ikatlong araw, ibabangon ng Diyos to. Sabi niya, sa ikatlong araw, ibabangon ko ang templong ito. Ibig sabihin, siya mismo ang nagbuhay sa kanyang sarili para patunayan na siya talaga ang Diyos na buhay. Amen? Kahit Diyos na buhay, may kakayahan siya magbigay ng buhay. Amen? So, yan po yung katotohanan mga kapatid. Ngayon, pag-ibasa rin po, Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23, ano sabi? Subalit ang buhay ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So ito po yung tanda na kapag tayo po'y nabubuhay sa Espiritu, lagi po ito mayroong bunga. Amen? So ano ba yung bunga ng buhay mo? Gusto ano ba yung bunga? Isa-isahin natin. Marunong ka na bang magmahal? Sabi nga ni Brothers na diba? Pastor, ano yung love your enemy? Diba? Magandang tanong yon. Paano ko mamahalin yung kaaway ko? Kaaway ko nga siya eh. Pero dahil sa utos ng Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway. Wala kang magagawa, kundi mamahalin mo ang kaaway mo. Amen? Diba? Ito nga, kaaway mo, mamahalin mo eh. Pero bakit hindi mo kaya mahalin yung kasama mo? Sige, member tayo ng isang church. Di ba? Dinedepect ng Biblia ang church sa katawan. Napuput ka ba sa daliri mo? Kaya tuwing nagmamartilyo ka, lagi mong pinupukpok. May matinubang tao na gustong pukpukin ang kanyang sariling daliri. May matino? Siyempre wala. Kung napupukpok mo yon, hindi mo sinasadya. Tama? Para hindi mapukpok, gumamit ka ng paraan. Diba? Gumawa ka ng plies,
ipitin mo yung pako sa kamupako, pupukin ang martilyo. Kung mapukpok man, yung plies na lang, yung daliri mo. Tama ba? So mga kapatid, ngayon, pag-usapan po natin ang epekto ng banal na espiritu sa mga tagapagsulat. Doon po sa mga nagsulat ng Holy Scripture, may epekto po. The Holy Spirit superintended their minds and controlling the process so that they produce the message of God with precision. Lagi po natin isipin na ang mga sumulat, hindi naman po talaga nila alam na sila po ay inspired ng salita ng Diyos. Amen? Hindi nila alam na sila ay ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kasi, bakit? Bakit ko nasabi? Kasi nandoon pa rin yung nature mo eh. Kung ikaw ay komedyante, komedyante ka pa din. Hindi naman inalis ng Diyos yun eh. Di ba? Kung ikaw ay mangingisda, ganyan ka lang talaga magsulat. Kung ikaw ay matalinong tao, katulad ni Luke, di ba? Sino ba si Lucas? Siya po ay doktor. At hindi na siya doktor, siya po ay historian. Di ba? So matalino siya. Sino si Paul? Matalino. Dahil aral po siya sa paanan ni Gamaliel na isang pareseo. So matalino si Paul pagdating sa kautusan. Sino si Pedro? Si Pedro po ay mangingisda. Amen? Kaya si Pedro, bigla nag-iinit ang ulo. Di ba? Naalala niyo ba nung huhulihin ng Panginoon? Anong ginawa ni Pedro? Siya lang yung may tabak eh. Tinagpas niya. Tatagain niya sana eh. Yung huhuli. Kaso ang ginawa, tenga ni Marcos. Tapyas ang tenga, nalaglag. Oh. Anong ginawa ng Panginoon? Pinulot ang tenga. Pinulot. Parang wala nangyari. Wala nang ikakuha. Oh. Wala lang. So mga kapatid, buong precision, pag sinabing precision, buong katiyakan na ipinasulat ng Diyos, yung gusto niyang isulat ng mga tao. The Spirit did not treat them as mindless robots. So, yung mga taong pinasulat na, hindi mga robot, tao talaga. May damdamin yon, di ba? So, sa pagsusulat mo, kasama doon yung damdamin mo. Pero, ang idinibigta ng Diyos, yun lang yung isinusulat niya. Pero yung pamamaraan, sa Kanya. Amen? The way na isulat niya yung sulat ng Panginoon, hindi naman tinanggal ng Panginoon yung pagiging kakanyahan niya. Amen? So, yung kanyang personalidad, hindi po binago. Hindi binago yung kanyang vocabulary. Yung mga experience niya. Yan. Mga kapatid, katulad daw po ng isang barko na pinatatakbo ng hangin, kinakailangan iladlad po natin ang layang. Amen. Para ang hangin ng Espiritu ang siyang magpatakbo sa buhay po natin. Amen. So ngayon kasi ang mga barko hindi na powered by wind. Diesel powered na ang mga barko. Diba? Pero noong araw, ang mga barko, hangin po ang nagpapatakbo. Amen? Kaya kung nasaan yung hangin, ikinikiling po nila. Kaya yung mga tripulante, tagatali sila. O, dito mo banda, sasabihin ng kapitan, dito mo ibanda. Kasi nandiyan yung hangin. So mga kapatid, ganun po ang Espiritu ng Diyos. So kinakailangan talaga natin makisama. Samahan po natin ang Espiritu ng Diyos. Kung saan niya tayo ibig pumunta, sumama po tayo sa Kanya. Amen? Sapagkat alam ng Diyos kung saan niya tayo dadalhin. Amen. While their unique style, halimbawa, si Pablo po kasi, very logical. Si Paulo, ginagamit ni Paul ang talino. Samantalang si Pedro, ginagamit ang nararamdaman niya. Pabigla-bigla siya. Pabugso-bugso ang kanyang mga desisyon. So, pakibasa nga po, 1 Peter chapter 1, 23 hanggang 25.
sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhi na sisira, hindi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kaligtan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay tumutupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita ang ipinapangaral sa inyo. So, makikita po natin dito mga kapatid, na ang salita po ng Diyos, kailanman ay hindi po talaga nakurap. Hindi po siya na-apektuhan ng corruption ng mundong ito. Dahil ang lahat daw ng bagay mawawala, pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Amen. Napaisip po ako dyan eh. Kung ang lahat ng bagay mawawala at ang matitira lang salita ng Diyos, ano meron ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay Espiritu. Amen? Hindi nakikita. Pastor, nakikita ko ang Bible eh. Okay, mawawala ito. Dahil ito yung physical na salita ng Diyos. Pero yung essence ng Bible, yung nilalaman ng Bible, spiritual. Kaya hindi mawawala. Mawala man ang lahat, ang salita hindi. At ang salitang yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. Parang mga 2 Corinthians 2:17, anong sabi? Hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos sa kanyang harapan at sa aming pakikipag-isa kay Kristo, ay buong katapatan kami nangangaral. Amen. We are not as so many peddling the Word of God. Anong ibig sabihin ng pending? Kinakalakal ang salita ng Diyos. Amen. Diba? Marami dyan. Hindi naman lahat. Marami lang. Hindi siya. Take note na lang mga kapatid. Hindi ko nila lahat. Marami dyan. They are badly the Word of God. Kinakalakal po nila ang salita ng Diyos. Kaya sila naglilingkod sa Diyos dahil gusto lang nilang magandang buhay. Amen? Maganda nga naman ang buhay ng pastor, diba? Ay, pastor, kainan na po. May naghahain sa'yo. Diba? Uupo ka na lang. Nakabarong ka pa. Nakaditok-tok ka pa. O, diba? Ditok-tok na sapatos, no? O, yung sapatos niya, mga mamahalin talaga. O, yan po yung mga fiddler. Sila po yung nangangalakal o ginagamit ng kalakal ang salita ng Diyos. At lagi po kami nila, kung nais yung pagpalain, magbigay kayo sa Panginoon. Diba? Walang ibang bukang bibig kundi give. Mag-offer kayo ng tithes nyo sa Panginoon. Kung hindi kayo magta-tithes, anong sabi? Sa Malakay 3:10, anong sabi? Kayo'y mga magnanakaw. Hindi ko na po yan sinasabi ngayon. Tinanggal ko yan sa isipan ko. Malakay 3:10. Kasi hindi naman para sa amin yan. Para po sa mga Israelita. Kasi sila lamang po ang under the law. Tayo po lahat ay under grace na. Amen. Kaya nga po, kung makikita po natin dito, sinasabi po dito, the Spirit filled the minds and hearts of the writer with divine truths, being guided to select the precise words that convey God's message. So mahalaga mga kapatid, para sa mga sumulat nito, yung guidance ng Panginoon. Kasi kinakailangan po maging precise. Ibig sabihin ng precise, maging angkop yung kanilang salitang gagamitin sa sitwasyon. Amen? Kaya nga po, mahirap magturo. Akala nyo lang. Kinakailangan po sa tagapagturo, sa nagbabasa, precise din naman ang kanyang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kasi pag nagmintis ka, isipin mo na lang ito bakit sinabi ng Panginoon na mabigat ang responsibilidad ng mga tagapagturo. Once na magturo ka ng mali, ang daming kaluluwa dadalhin mo sa impyerno. Di ba?
Pwera na lang kung hindi ka talaga naniniwala sa impyerno. Dahil ang pinaniniwala mo lang, basta maganda ang buhay ko ngayon, okay lang. Basta ako, may ano, ito yung tawag sa pinakamamahaling kotse. Kung ngayon lang Lamborghini. Yung mamahaling kotse, basta meron lang akong pambayad monthly. Magkano pinabayad mo, Pastor? 50,000 monthly. Kasi ang kotse kong binili, Bentley. Kasi si Diskaya. Naka-Bentley ka. Hindi may payo. Po? Yung may payong tulog doon. Yung may payo. Ano ba yun? Rolls Royce. Rolls Royce yun. May payo. So mga kapatid, huwag natin gawin yan. Naglilingkod tayo sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Amen. I-bless man tayo ng Diyos o hindi, maglilingkod pa rin tayo sa Diyos. Amen. Ayun mga kapatid, puntahan na po natin yung banal na Espiritu sa kanyang pagtutulong sa mga nagbabasa. The Holy Spirit transformed the experience of the reader from mere intellectual study into spiritual encounter. So minsan nagbabasa po tayo para lamang matuto, tama? Pero ngayon, iba na. Nagbabasa tayo para makita natin sa ating binabasa si Kristo. Amen. Ano ba ang gusto niyong sabihin sa atin? The Holy Spirit acts as an inner guide, illuminating text to reveal God's character, convicting the heart and empowering application. So nabasa na po natin ang 2 Timothy 3:16. Pagkibasa na natin ito. 1 Corinthians 2:10-12. Pagkibasa na ako. Ngunit ito'y inihayag na ng Yan. Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Amen. Walang nakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Tama. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. 22. Ay, 12. Ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Amen. So sinasabi po dyan, sa verse 11, ang tanging nakaalam ng kaisipan ng Diyos ay yung kanyang Espiritu. Ang nakakaalam sa iniisip mo, yung Espiritu mo din lang. Di ba? Ako lang nakakaalam. Hindi ko sinasabi kahit kanino, sino nakakaalam? Wala. Kundi ang Espiritu mo lang. Kaya nga mga kapatid, tanging ang Espiritu lang ng ni Kristo ang makapagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ni Kristo sa kanyang mga sinalita. Amen? Kaya nga po, yung mga interpretation, kasi sa buong sangka-Kristyanuhan, nauuwi lang naman ito sa dalawang klase. Calvinism, Arminianism. Yung naniniwala sa Trinity at yung naniniwala sa iisang Diyos. Pero yung sa iisang Diyos na yun, hindi para kay Arminius yun, kay Sabellius. Kasi siya po yung founder po ng modalism, si Sabellius. So, si Arminius mga kapatid, ang kanyang teorya, kailangan ang tao magdesisyon para maligtas. Synergy kumbaga. Synergy. Ibig sabihin, kailangan ko mag-decide para maligtas ako. Kailangan ko mag-agree sa Diyos para maligtas ako. Pero sa modernism, ayon nga po kay Calvin, lahat desisyon ng Diyos ang kaligtasan mo. So kung meron po kayong duda, pag-usapan natin. Mag-usap tayo. Gusto ko rin yung naranasan ni Brother Miguel. 3 hours sila nag-usap ng kaibigan niya. Ako po, kaya kung gusto nyo, 4 hours tayo mag-usap. Tungkol lang sa topic niya, gusto ko po. Kasi gusto ko kasi maintindihan yung lahat. Na hindi kayo magiging blind followers ng ating Panginoon. Hindi kayo mga bulag. Dapat sumusunod kayo dahil
naiintindihan nyo at dahil mahal nyo ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, dito po sa Romans chapter 12 verse 2, pakibasa po. Romans 12:2. Sister Janet, ikaw naman. Ay, Romans 12:2. Wait lang po. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, kinakailangan po talaga magkaroon tayo ng pagbabago ng isip. So, wag na natin panangalan yung dating isip po natin. Dapat, kinakailangan lagi tayo nagpapabago ng isip sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. The implanted Word of God in our heart produces genuine desire to read and obey the Scripture. So ang salita po kasi ng Diyos, itinatanim talaga sa puso ng tao. At ito po ang nagsasani upang tayo ay magnasa na basahin at unawain at sundin ang salita ng ating Panginoon. And conclusion mga kapatid, nandito na tayo sa conclusion. A life surrendered to God's will results in spiritual transformation, producing spiritual fruit while keeping Jesus Christ at the center. So ang buhay po natin mga kapatid, na totoong buhay na talagang nakasuko sa kalooban ng Diyos ay ginagawa niyang sentro sa kanyang buhay si Kristo. Amen. At kung tayo nakasentro kay Kristo, natitiyak ko po na ang banal na Espiritu ang siyang nasimula sa ating mga kapatid. Mga kapatid, tumayo po tayo lahat.